Agad ipinagbawal ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng poultry products mula Kagawa, Japan at Frodsham, England. Ito'y matapos mapaulat ang kaso ng avian influenza sa mga naturang lugar. Ayaw na raw ng pamahalaan na maulit ang sinapit ng ating bansa noong 2017 nang magkaroon tayo ng avian flu outbreak. Unang epekto nito, namamatay ang siyempre, nagkakasakit no ang ating mga manok, quails, mga poultry animals no. At yan po pag nagdinapuan sila, talagang mamamatay. So if you can remember, ang laki na ng dagok sa poultry industry natin noong 2017, billion pesos worth of chicken, meat, lahat nawala dahil dyan. Ang pinakahuling report ng avian flu sa bansa ay naitala nitong Marso, pero agad naman daw itong na-contain. Kumpiyansa naman ng Department of Agriculture na sapat ang ating supply ng manok. Magandang supply situation natin sa manok dahil nga dun sa COVID, bumaba ang demand ng ating mga restaurants. Marami tayong manok ngayon. Wala tayong problema sa supply ngayon. Sinigundahan ito ng ilang magmamanok sa bansa. Pero di raw nito matitiyak na di magkakaroon ng pagtaas sa presyo lalo't magpapasko. Sa ganitong panahon, kaya maraming manok o mababa ang presyo sa farm gate, tumataas yan. Kasi dapat maunawaan natin, yung mga nasa palengke, yung mga tao rin yan, naghahabol din yan, tinamaan din yan itong crisis ng COVID, maghahabol yan makabawi. Natural lang yan. Negosyo yan eh. Pero ayon sa Department of Trade and Industry, malabo ang anumang pagtataas sa presyo ng mga produktong manok. Bukod sa sapat ang supply, may price freeze order pa ang Pangulo bunsod ng sunod-sunod na kalamidad. Hindi natin siya pwedeng tanggapin, hindi siya kasi katanggap-tanggap. Alam natin kung magkano from the farm, galing sa farm, nasa 100, mga 80, 85 to 100 pesos. So pagka binili mo yan sa retail, dapat nasa 150 lang. Hindi tataas na. Magdo-double time daw sila sa pag-iinspeksyon para walang mangyaring pang-aabuso sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Samantala, balak naman ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na mag-import ng galunggong. Apektado daw kasi ang supply nito dahil sa mga nagdaang bagyo. Ang presyo, alam naman natin, is affected by law of supply and demand. Okay. So pagdating po sa presyo niyan, ang 130 ang naka-SRP natin eh. Yeah, for yung imported or yung frozen galunggong, which is around 220 pesos. Oscar Oida, GMA News.